down to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always near. Oh God, Most High, your name will be revered.
setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always near. Oh God, most high, your name will be revered. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Greatly to be Sound check.
Sige po, inanyayahan ko na po ang lahat na tumayo at tayo po ipapasimula na sa gawain po ng Panginoon. Tayo po ngayon ay sama-samang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay at dakila. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, buong pagpapakumbaba po kaming lumalapit sa iyong banal na trono. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pusong dalisay at tapat na papuri sa iyong pangalan, Panginoon Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Sundalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus.
Amen. Isang magpagpalang umaga po sa bawat isa. Gayon din po sa ating mga kapatiran sa live at sa Zoom. Good morning po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay sama-sama magpupuri, sasamba, sasayaw ng pagsamba sa ating Diyos sa dakila at buhay. Hallelujah! Purihin ang Diyos ng kataas-taasan. Hallelujah! Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Mismo pa kataas-taasan, kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Hallelujah! Tunay kang dakila, Panginoon. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy po tayong umawi at sumba sa ating Diyos na dakila sa lahat. Hallelujah! Salamat sa iyong dakilang gawa, Panginoon. Ako sa iyo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa iyo'y sumasabog, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Jesus, dakila ka, sa buhay ko itataas ka. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri't pagsamba. Jesus, dakila ka, sa buhay ko itataas ka. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri't pagsamba. Dakila ka. Hallelujah! Ko sa iyo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa iyo'y sumasabog, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag.
Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papupuri at pagsamba. Tanging sa iyo alay, O Diyos. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati. Tanging sa iyo iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati. Tanging sa iyo iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati. Tanging sa iyo iaalay. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring pagsamba. Dakila ka. Dakila ka. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit ng papurit pagsamba sa ating Diyos. Dahil siya ay karapat-dapat sa lahat ng ito. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong wagas na pagmamahal sa bawat isa po sa amin, O God. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ang ngalan mo, Panginoong Yesus. Hallelujah. Malapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Hallelujah. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa
pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa kaligtasan na meron kami dahil sa iyo, O God. Purihin ka, sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, ating pong palakpakan ang ating Diyos sa dakila. Purihin ka, Panginoon. Sige po, magbatian po ang bawat isa sa presensya po na ating Diyos. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli na naman tayo nagkasama-sama upang umawit magpuri sa kanya'y sumamba. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Puso ko'y nagagalak na ika'y makita. Sarap ng feeling, di ba pagsama-sama lagi pinupuri siya. Isarap ng feeling ko na ika'y kasama ko. Sabay na umaawi, sabay na sumasamba. Sarap ng feeling, di ba ba tayo sama-sama? Sarap ng feeling, di ba ba tayo sama-sama? Sarap ng feeling, di ba ba tayo sama-sama? Sa Diyos pa ang lahat ng papuri. Sige po, tayo po tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon na matagpuan sa Mateo chapter 21 verse 28 hanggang 32. Mateo chapter 21 verses 28 to 32. Ito nga po ang sinasabi. Ano ang palagay niyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit, nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at mga samang babae na una pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniniwalaan. Ngunit, pinaniwalaan siya ng mga publikano at mga samang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Pwede po tayo po. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon.
Okay, magandang umaga mga kapatid at salamat muli sa Panginoon. Dinig naman yung aking boses, okay na? Naway narinig ninyo dyan sa atin pong face-to-face at sa atin, yun, okay na. Okay, magandang umaga at isang pribilehiyo ulit na tayo po ay magkaroon ng pagtitipon at makapagpahayag ng salita ng Diyos sa umagang ito at bago tayo magsimula, nais ko pong batiin yung ating pong mga kapatid dyan sa Pangasinan, no? Yung ating pong mga dakilang mga kapatid dyan sa Pangasinan, no? Sila Nanay Saling at Ate John Ray, sila Jack, Pin, at si Kenneth, no? At mga kapatid natin dyan, at maging sa face-to-face po natin, no? Magandang sa mga leaders natin, magandang umaga, at maging sa Zoom, no? Sa ating po mga kapatid, kamag-anak, at maging sa online po natin. At isa po mapagpalang umaga sa bawat isa. Sa umagang ito mga kapatid ay nabasa na po natin yung ating pong teksto. Nawa, meron po tayong mga Biblia na ating pong masundan. No? At sa ating pong pag-aaral sa umagang ito na ano pong aral ating makikita at makukuha at matutunan sa umagang ito sa ating pong pag-aaralan. No? So ang ating pong topic is about the parable of the two sons. No? Ang talinhaga ng dalawang anak. No? Sino po sa inyo may mga dalawang anak na madaling utusan? O sino may mga anak na pagka inutusan isa laging may pag-aantay? At sino naman yung mga anak na may masisipag? I believe sa mga nanay, yung may mga malaking, yung mga lumalaki na yung mga litid sa kanila pong liig ay alam na kung sino yung masunurin at sino yung lagi nagpapaantay pag inuutusan. No? Ibig sabihin kapag yung nanay ay lumalaki yung ugat sa liig, ibig sabihin yung mga anak na ay sagana sa sigaw. O di naman siguro, baka talaga may ugat lang talaga sa liig. Sa ating pong pag-aaralan mga kapatid ay ito po yung parabola. Isa pong talinhaga na binigay ng Diyos sa bawat kanyang pakikinig noong si Jesus ay nangangaral sa templo. No? At ang parable na ito ay ginamit ng Diyos upang ipakita, sinasalamin yung buhay o yung paglilingkod o yung kalagayan ng kanilang espiritual na buhay at paano pinakita ng Diyos sa parable na ito. Atin pong laging tandaan na ang Diyos, pag siya nangangaral, kapag meron siya isang subject o meron siya isang point na kanyang i-stress o ipakita, ay pinapaliwanag niya ito sa mababaw, no? Na pagsasalamin para makita, instead na direct kanyang pagsasabihan, ipinapakita ng Diyos yung kanyang nais sabihin, yung kanyang paksa doon sa isang talinhaga, para bang isang salamin, no? Na kailangan mo manalamin para makita mo ang iyong sarili. So ang Diyos ay laging, kapag siya nagsasalita sa parabola o talinhaga, ay meron siyang layas na pinapatungkulan, meron hinuhugutan ng Diyos, no? At meron siyang pinapatungkulan sa kanya pong sinasabi upang lalo mas maunawaan at makita ng kanya pong mga audience. At bakit nga ba ito ay nangyari? Bago natin talakayin yung ating pong teksto sa umagang ito, yung background, no? Bago siya pumunta sa pagbibigay ng talinhaga, bagamat dalawang talinhaga po ito, yung ating tatalakayin yung una lamang. No? At paano siya napunta? Yung ang Diyos, ang Panginoong Hesus, bakit siya nagkaroon ng pagpapaliwanag sa pamamagitan ng talinhaga sa kanyang mga tagapakinig sa templo? Kung ating pong tingnan, meron pong isang subject dito na kumbaga meron nagtanong sa kanya, no? Sa verse 23, sabi dito sa 21-23, pumasok si Jesus sa templo habang siya ay nagtuturo doon. No? Lumapit sa kanya ang mga punong pari, ito mga priest, at ang mga pinuno ng bayan, mga elders, no?
At siya ay tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan gumawa nito? So, ito po yung tapos siya nangangaral sa templo, ito mga nagtuturo ng kasulatan at mga punong pari at mga punong bayan ay nagtanong sa kanya sa kanilang pagtitipon at tinatanong sa Jesus ano yung kanyang karapatan sa mga kanyang ginagawa. So, ilan sa mga ginagawa ng Panginoon ay una sa chapter 21 verse 1 o before that sa chapter 20 verse 29 to 34, ito yung pagpapagaling niya sa bulag na habag ang Diyos at kanyang pinagaling yung mga bulag, no? Sa kanyang grasya. At pangalawa sa chapter 21 verse 1 hanggang 10 ay isinalaysay dito ni Matthew na yung matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, no? At makita naman natin nung siya pumasok sa Jerusalem, ang mga tao ay talagang nagpupuri sa Diyos, no? At ganun ka sikat yung ating Panginoon, ganun ka-popular yung ating Diyos, no? Sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, no? At sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, ito po ay kumbaga ito ay hindi lang doon nangyari, kumbaga hindi pinlano. At ang pagpasok ng ni Jesus Christ sa Jerusalem, ito ay pagtupad sa prophecy mula sa Zechariah chapter 9 verse 9, no? Ang sabi dito sa Zechariah chapter 9, O Zion, magdiwang ka sa kagalakan, O Jerusalem, ilakas mo ang awitan, pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siya kapag kumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan, no? So makita natin na yung pagpasok ng Diyos sa Jerusalem ay pagtupad doon sa prophecy o pagpulfill doon sa prophecy sa Book of Zechariah na yung kanyang pagpasok ay talagang yung mga tao ay nagpupuri at pangalawa, siya nakasakay sa isang asno. So bakit kaya? Normally, yung king, no? Pag makita natin, kapag ang isang hari ay wala pa akong nakitang haring sumakay sa asno. Lagi natin makikita o mababasa na ang isang hari kapag siya sumakay ay laging sa kabayo. At ang dala ng hari kapag ito'y sakay na kabayo, dalawa lang ito, no? Laging may war. At yun po yung symbolize ng kabayo ay symbol ng war. Ibig sabihin, pakikibaka. No? At ang Diyos, siya'y sumakay sa isang asno na ang kanyang daladala ay kapayapaan. No? Ang asno ay symbolize ng payapang dala ng ating Panginoon sa kanyang kingdom, which is contrast doon sa mga nag-aantay sa kanya na pagkakalam nila sa isang hari na darating ay magtatayo ng isang kingdom upang itong mga Israelites, itong mga Hudyo ay makalaya sa kamay ng Roman Empire, no? Kaya minsan pagka nangangaral ang Panginoon na kayo'y dapat makalaya, lagi lang sinasabi, hindi kami alipin, no? Hindi kami mga alipin. Kumbaga kahit sila'y under ng Roman Empire ay sinasabi na hindi sila alipin. So, sa kanilang pag-aantay ay inaantay nila ang Diyos na ang kanilang pakiwari ay isang hari na talagang hari ang dating, no? Pero si Jesus Christ iba, yung kaniyang contrast, yung kanilang iniisip sa realidad na nangyari sa pagdating ng Panginoon. Ang inaasahan nilang hari na talagang magara ang suot at nakasakay sa isang kabayong mandirigma ay asno sinasakyan at simple ang ating Panginoon. At dito sa pangalawa, maaaring ito yun, isa sa mga kanilang tinitingnan na yung kanyang ministry sa pagpapagaling, pagpasok sa Jerusalem. At ito pa, ha? Yung pagpasok niya sa templo sa chapter 21 verse 12 hanggang 17, no? Hanggang 17 na sinabi dito na yung nagalit ang Panginoong Hesus pagpasok sa templo na ginawang palengke yung simbahan, no? At sinabi ng Panginoon dito na yung dapat ang kanyang tahanan, basahin ko po sa verse 12 ng 21,
pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang ipalabas ang mga nagtitinda at namimili roon at ipinagtataob niya ang mga mesa at mga mamaliit na salapi, namamalit na salapi, yung exchange, no? Money exchange at ang mga upuan at ang mga nagtitinda ng kalapati, sinasabi sa kasulatan ng aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. So, maaaring isa din ito sa tinatalakay ng mga na kanyang mga tagapakinig kung ano yung kanyang saan siya kumuha ng authority at saan ang galing, no? At sa verse 14, yung mga bata, sabi dito, habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturo na kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo. Yung mga bata nagpupuri sa Diyos sa loob ng templo. No? Purihin ang anak ni David, kahit yung mga bata. No? Kahit yung mga bata nagpupuri sa Diyos. No? At sinabi nila kay Jesus, narinig mo bang ang sinasabi nila? At sabi ng Panginoong Jesus, narinig ko, tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan, pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. So matakin niyo pati yung mga bata nagpupuri sa loob ng templo. At malamang ito yung isa sa mga dahilan, no? Kung bakit itong nung si Jesus pumasok sa Bethany, sa templo, ay kumbaga yung kanyang ginagawa kasi hayag sa buong, sa kanilang kapanahon na hayag, ano? Kaya ganun ka-popular ang ating Diyos sa kanyang mga ministry. At dahil sa kanyang ginagawa, maraming gustong pumatay sa kanya. Maraming nagagalit sa kanyang ginagawa. Kaya nga minsan sa ating buhay, kapag ikay gumawa ng mali, maraming nagagalit. Pag ikay gumawa ng tama, marami din nagagalit. Kaya ganun po yung mundo. Hindi mo maunawaan, no? So ito yung ginagawa ng Diyos. At dito sa verse 23, ito na nga yung time na nung siya'y pumasok sa templo, ang bungad kaagad sa kanya ay anong karapatan mo gumawa ng mga bagay at saan ito nang galing sa paggawa sa ministry ng ating Panginoon. Ang ating Diyos ay hindi mo siya may isahan, no? At dito sa verse 24, sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo, kapag sinagot niyo ang tanong ko, saka ko sasabihin sa iyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. So, instead na sagutin ng Diyos yung kanilang mga tanong, kung saan ang galing yung kanyang authority at sino ang nagbigay ng theoretical question ng ating Diyos sa kanila, no? At kanyang ibinato yung simpleng tanong na nagbigay sa kanila ng conflict, nagbigay sa kanila ng palaisipan, no? Yung ibinato ng Diyos yung patungkol kay John the Baptist, yung kanyang ministry, no? Kaya sabi ng Panginoon, yung kanyang sinagot, sabi niya sa 25, at ang kanyang tanong, kanino nagmula ang karapatalihuan upang magbautismo sa Diyos ba o sa tao? So ganun yung tanong ng Diyos, na simple yung kanyang tanong, pero hindi nagdulot sa kanila ng palaisipan. At sila mismo nagkaroon ng debate, no? At ang sabi ko sa kanilang debate, kaya sila nag-usap-usap, no? Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, baka kung ano ang gawin sa atin ng mga taong bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. So, sa kanilang pagtatalo-talo, sa kanilang pagdi-discuss, no, ng mga leaders at mga priests sa loob ng templo, sa kanilang kaguluhan sa kaisipan, nagkaroon sila ng isang conclusion. Ang sabi dito, kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. So, minsan may mga taong kahit alam ay hindi sinasagot. At meron mga taong alam na ang sagot, minsan nagtatanong pa din, no? So sa mga tao, dalawang klaseng tao na pag nagtatanong po sa inyo o sa atin, no? Ang isa, nagtatanong talaga kasi may gustong malaman, kumbaga hindi alam. Pero meron mga tao nagtatanong na ang gustong palawasin ay alamin kung ano ang iyong natutunan, no? Tinitest ka
So, dalawang klase lang pong klase nagtatanong. It's either na malaman kung may alam ka o magtatanong sa'yo dahil may gusto silang malaman. At sa bahaging ito, makita natin na yung kanilang intention sa pagtatanong ay para hanapan ng mali at butas ang ating Panginoon. Pero hindi nila naisa ng Diyos. Doon sila nagkamali. At sila mismo sa simpleng tanong ng Diyos ay hindi nila masagot. No? At sabi ng Panginoong Hesus, dahil sinabi lang hindi namin alam, sabi naman niya sa kanila, kung gano'n, sabi niya, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. So in short, hindi nila nakuha ng sagot ang Diyos at yung kanilang tanong, bumalik din sa kanila, no? Na isang tanong. No? Yung answer ng kanilang question ay question din na sila din yung magbibigay ng kasagutan. So ito po yung issue doon sa parable na sinabi ng Panginoon. At dahil hindi nila sinagot, kaya sabi ng Diyos, okay, bibigyan ko kayo ng parabola para makita nila ang kanilang sarili at kung ano yung layunin ng Diyos, ano yung purpose ng Panginoon. At lagi natin tandaan na ang Diyos sa kanyang pangangaral ay wala po siyang ibang dala-dala. No? Hindi po pagpapala ng material ang kanyang dala-dala. Hindi po nagministeryo ang Diyos upang hindi ka magkaroon ng problema. Hindi po ganoon ang nais ng Panginoon. At sa kanyang pagbiministeryo ay hindi po siya nagdadala ng mga pangako na pansamantala. No? Hindi po siya nangangako na pag ikay sumunod sa akin, wala ka ng problema. O pag ikay sumunod sa akin ay pagpapalain kita, hindi po ganoon ang pangaral ng Panginoon. Kundi ang laging pangaral ng Diyos about sa kingdom ng Diyos. No? In future, hindi po siya nangangaral na within particular time na temporal. No? Ang lagi pinakikilala ng Diyos, paano siya kilalanin sa kingdom ng ating Panginoon, ng ating Diyos. No? At sino ang hari? At kanyang pinapangaral ang paghahari ng ating Panginoong Hesus. So yun po yung kanyang laging dala. No? At dahil hindi nila masagot yung tanong ng ating Panginoon, dito nagbatuhan ng parable o isang talinhaga ang ating Diyos. Kaya sabi niya sa 28, ano ang palagay ninyo? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. No? Sabi naman sa 29, ayoko po. No? Sino po mga anak ninyo na inutusan na tumatanggi tapos sumusunod? No? At dito naman sa pangalawa, sabi niya sa 29, ayoko po, tugon nito, ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Una, tumanggi, tapos malamang napag-isip-isip yung bata, no? Ay sumunod na din. Baka nakumbik, no? Naisip na, baka may reward to si nanay. No? Nakumbik yung bata. Pangalawa, sabi dito, lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi at tumugon ito. Sabi niya, upo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban sa kanyang ama? So makita po natin yung dalawang bata ay excuse me. Makita po natin yung dalawang bata na meron silang pagtugon. Yung una ay umayaw, no? Sabi niya ayoko, pero nung pangalawa ay yung pagkalaon ay sumunod. Yung isa naman ay nag-oo. Ngunit hindi naman ginawa. Sino po sa inyo may mga anak na ganito yung kanyang ugali, no? Yung isa umaayaw pero sumusunod din. Pahirapan ka muna. Pasakitin mo na yung ulo mo. At yung pangalawa naman is ang sabi is sumagot ka agad na voluntary ka agad, oh, susunod ako. Tapos hindi pala ginawa. No? Pag meron ka mga anak na ganito, ano yung inyong pakiramdam? Alin ang inyong pipiliin? Samantalang yung una naman kasi pareho silang sasakit ang ulo mo nung una, umayaw. Kasi pinagka-problema ka, minsan yung mga nanay, gano'n ang ginagawa. No? Pagka sinabi ng bata na, wait lang ba? No? Minsan si nanay dahil nagmamadali,
Yung nanay na ang gumagawa. At pagka gusto nang gumawa ng bata, tapos na yung ginagawa, tinapos na ng nanay. Ay kung may mga anak yung ganyan, pag sinabing, anak, gawin mo ito. Wait lang ba? Wait lang. No, yung wait na yun, umabot na isang araw, umabot ang kinabukasan, malas-malasin pa, nakalimutan ng gawin. At meron naman, ito nag-expect ang nanay, no? O anak, magsaing ka na. O sige ma. Pagdating ng isang oras, kakain na. Hindi pa pala nakasain, nakalimutan, nagsiselfone. Tapos sinabing, hala ma, nakalimutan ko na. Si nanay galit na galit. So yung delayed reaction, una, galit ang nanay kasi hindi sumunod, no? Kalauna, dahil nakulitan, sumunod. Ay itong pangalawa, tuwan-tuwa yung nanay kasi sumunod. Anak ko talaga masunurin. Pagdating sa dulo, hindi na sumunod, hindi nagawa. Delayed reaction, doon ang galit ng nanay. Sino may mga anak na ganito? Alam na, yung mga nanay, pinanyilig ninyo. Sino may malaking mga ugat? Yan na yung mga pasaway ng mga bata. No? Okay, sa ating pong tina, no? Dalawang batang ito, sabi dito, sa 31, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Sumagot yung kanyang mga audience. Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisisi tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa Kanya. So bago sinagot ng Diyos yung kanilang tanong, ay binigay ng Panginoon yung parabola ng dalawang bata kung paano yung kanilang pagsunod at pagsagot sa kanilang sa kanyang tatay. No? At dahil dito, sa kanilang pagsagot na kung sino yung sumunod sa kalooban ng kanyang ama, sa kanilang sagot yung nakakatanda, yung unang sumagot, yung unang anak. Sa kanilang pagsagot ng mga leaders at mga priests at mga puno ng bayan, ay kinuha ng chance ang Panginoon upang sabihin sa kanila kung ano ang kalagayan ng kanilang spiritual na buhay. Kaya sabi ng Diyos dito, sabi niya, tandaan ninyo, ang mga maniningil na buwis at mga bayarang babae, ito'y nag-represent doon sa isang bata na inutusan na hindi sumunod, no? At pagkalaon ay sumunod sa Diyos. Ito yung nire-represent ng Diyos, sinasalamin na ito yung mga prostitute, ito yung mga tax collector, mga publicans, na bagamat sila'y makasalanan, sila'y nasa buhay ng karunihan at hindi sumunod sa Panginoon. Ngunit nung si John the Baptist ay nangaral, anong ginawa? Sila ay sumunod at nag-repent sa Panginoon. At ito'y pinakita ng Diyos na sabi niya dito, na kayo ay kagaya din ng mga bata, yung isang anak sa pangalawa. Sila yung nagre-represent. Na bagamat si John the Baptist ay pumunta ng aral, ang sabi dito sa 32, sapagat naparito si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. So itong dalawang bata ay pinipicture out. Pinapasalamin sa kanila, ipinapakita yung tunay na kalagayan nila. No? Kung saan sila mahalin tulad. Kumbaga, sa in short na pagsasabi ay wala lang sabihin, mas mauinam pa sa iyo yung mga makasalanan. At kung si Juan ay nag-confess sila, nag-repent sa Panginoon at tinanggap nilang salita ng Diyos. Samantalang kayo ay hindi niyo pinaniwalaan at hindi niyo tinanggap ang bautismo ni Juan. So sila yung mga leaders at mga priests sa loob na tumutuloy sa Panginoon, nag-criticize at nagtatanong saan ang galing yung kanilang authority at sino ang nagbigay. Ito ay pinapahiwatig ng Diyos na sila ay katulad ng isang bata ng pangalawang anak na inutusan na siya'y sumunod
nag-yes ka agad pero hindi niya ginawa yung dapat gawin. Kaya katulad dito mga audience ng Panginoon na nagtuligsa sa Kanya, ay sila yung mga nag-self-righteous. No? Feeling naglilingkod sa Panginoon. Nagtuturo ng kasulatan, pero yung kanilang ginagawa ay yung kanilang puso ay walang pagsunod sa ating Panginoon. Kaya dito yung pinamukha ng Panginoon sa kanila na katulad kayo na mga nang isang batang ito, no? Na umuo pero hindi niya ginawa. Disobedience pa din. Sino kayang nanay ang ganung sa isang bata? Na sinunod ka, nag-commit. Kasi pag nag-commit sa'yo, talagang nandun na yung umaasa ka. No? Kaya minsan sinasabi ng mga nanay, mabuti na sinabi mo na huwag ka nang sumunod. Kaysa yung sumunod ka tapos hindi mo palang ginawa. At ganito yung kalagayan ng mga priest na ito at yung mga iba ng kanilang mga kasamahan. Na bagamat sila yung mga nagtuturo ng kasulatan, bagamat kilala nila ang Diyos, alam nila ang Mosaic Law, alam nila ang Ten Commandments, ba't hindi pa din nila ginagawa yung kalooban ng ating Panginoon? At hindi nila kinikilala ang Diyos. At hindi niya kinikilala ang ating Panginoon. So sa ating pong aral na makukuha sa umagang ito, sa ating pong pinag-aaralan, ano po ba yung aral na makukuha natin? Tayo ba ay katulad ng mga priest na ito na alam ang katotohanan, kilala si Kristo, ngunit walang pagsunod? No? Sa halip na criticize pa ang ating Panginoon. O saan tayong kategorya? Doon ba tayo sa unang anak na hindi sumunod? Pero pagkatapos, ay ginawa ang nais ng Panginoon. Sa ating pong iglesia at sa ating pong sa lahat ng mananampalataya, minsan may mga taong dumarating na kahit matagal na sa iglesia ng Panginoon, kahit alam na ang salita ng Diyos, kahit ilang ulit natin napapakinggan, minsan hindi pa din natin nagagawa. Minsan may inisay sa mga taong ito, bakit kaya sila kilala nila ang Diyos? No? Kasama nilang pa, hindi pa din sila naniwala. Sa kanilang kapanahunan, mahirap paniwalaan si Jesus pagkat kilala nila kung saan siya nanggaling sa human form. No? Kung kanino siyang anak, pinanganak bilang tao, na bagamat siya ay Diyos. So mahirap sa kanilang kapanahunan. Kaya minsan nasasabi natin na mapalad sila dahil kasama nila ang Panginoon. Pero mas mapalad tayo dahil nababasa natin ang kwento ng Diyos. Sa kanilang kapanahunan, hindi nila alam nito. Wala silang nababasa. So sa ating buhay, sa iglesia ng Diyos, no, na dalawang klaseng tao ang nasa loob ng iglesia. Una, nakagaya ng mga pariseo ito, ng mga high priest na ito, na laging napapakinig ng salita ng Diyos, alam ang totoo, pero hindi natin siya nagagawa. Alalahanin natin na kapag hindi natin sinunod ang Panginoon, ay kagaya din sa mga taga-tuligsa ng Panginoon na disobedience pa din sa Panginoon. Wala pong partial obedience. Totally disobedience yun dahil hindi niya nagawa. Now, sino bang nanay, halimbawa, na nag-commit sa kanya at hindi ginawa? O sa ating mga trabaho, pagka inutusan kayo ng boss ninyo at nag-oo kayo at ang sabi halimbawa is okay, gawin mo yan tapos ang target mo is dapat matapos mo yan, mamaya isubmit po sa akin. At pag sinabi mo, okay, tatapusin ko yan, sir, at hindi mo nagawa, no? Hindi mo natapos, talaga may sermon ka nun. O maging sa gawaing bahay. O anak, ito lang gagawin mo, magsaing ka ng alas 9 para alas 12 makakain tayo at hindi mo nagawa. Pagdating ng alas 12 ay walang nagawa. O magwalis ka dito at hindi nagawa. So hindi matutuwa. No, same thing sa Panginoon, no? Na tayo ay bilang mga Kristiyano at ilang beses tayo nakikinig ng salita ng Diyos ng pagbabago.
Ilang beses tayo nakikinig ng salita ng pagsunod sa Panginoon at hindi natin nagagawa. At lagi tayo pinapaalalahanan. At sasabihin na lang natin, si Daddy, unlimited. Laging unlimited to magsalita sa akin. Paulit-ulit na lang. Ay kasi nga, hindi tayo nakikinig. O same thing din sa salita ng Panginoon. Malamang ang salitang ito is patagal na natin nababasa. Ilang beses na natin napakinggan. Pero bakit natin nire-remind sa atin ng Diyos? Dahil alam na Panginoon, hindi pa natin nagagawa. To be transformed sa Kanya po, na magkaroon ng manifestation ng salita ng Diyos. At tawa sa umaga ito, mga kapatid. No? Kung saan man tayo sa kategoring ito, o tayo ba ay katulad ng isang bata na makasalanan, no? At pagkatapos natin mag-repent at tayo ngayon ay naglilingkod sa Panginoon, it is ongoing process sa buhay natin na patuloy yung ating pagsunod, which is maganda. No? Na hindi man tayo sumunod, tayo may makasalanan at nung tayo naligtas ng Panginoon, ay patuloy daily yung ating buhay sa pagsunod sa ating Diyos. No, hindi man talagang perfect, hindi man talagang from day one no, hanggang ngayon ay na-perfect na natin pagsunod sa Diyos at hindi man talaga natin magawa yun. No? But ang mahalaga, sa tuwing napapakinggan natin ang salita ng Panginoon, ay mayroong manifestation sa atin, nakikita sa atin at may result at nagtatransform tayo sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Huwag po tayong magbago dahil sinabi lang. No? O dahil natatakot pa tayo kaya nahihiya lang tayo. Ay, nahiya ako kay Kuya Ron, nahiya ako kay Pastora, nahiya ako kay kapatid. Kaya baka makita ako. No? Hindi po gano'n. No? May nakakita man sa atin o hindi, mas mahiya tayo sa Panginoon dahil ang Diyos nakikita tayo 24/7 sa ating mga buhay. Yung ating mga leaders, ay makikita po tayo every Sunday. No? But yung ating Panginoon, doon po tayo dapat mahiya. At hindi lang doon, no? Dahil yun ang nais ng Panginoon sa atin, na magkaroon ng pagsunod sa ating Diyos. At sino makikinabang? Tayo din. No? Nabibigyang halaga yung kanya pong mga salita. Ang pinapangako ng Diyos sa atin ay magandang buhay. Preparation para sa pagdating ng panahon. No? Hindi lang para dito sa lupa. At mabigyan tayo ng kasaganaang espiritual sa ating pong mga buhay. At the more na pinapakinggan natin ng Diyos, natatransform tayo at nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos at nagkakaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Kaya sa world, no, yung mga challenges sa mundo ay hindi tayo basta-basta natatangay ng agos ng buhay. Dahil alam natin na tayo pinagpatibay ng ating Panginoon. At number one requirement ng ating Diyos, no? Yung pagsunod. So sa araw po makikita natin dito na hindi pa huli ang lahat. No? Na matinig natin yung salitang ito na ang Diyos ay nagagalit at hindi nalulugod ang Diyos doon sa mga taong tinanggap ang Panginoon, doon sa mga taong nagsasabing ako'y believers, ako'y Kristiyano, ako ay tagasunod ni Kristo, ngunit sa salita lang. No? Sinasabi ng we must be possessing Christ. No? Hindi lang tayo professing Christian o yung ating pong sinasabi sa ating bibig. Yung pinoprofess lang natin. Kumbaga, sinasabi lang natin tayo Kristiyano. But we must be possessing Christ. Kumbaga, kung pinofess natin, kung sinasabi natin tayo ay believer, tayo ay Kristiyano, dapat makita din sa ating buhay na possessing Christ tayo. Kumbaga, nasa atin ang Panginoon. Hindi lang natin sinasabi, kung hindi, may bunga din sa ating buhay. No? Pag sinabi natin, ako ay Kristiyano, no? Under ng Christ alone, no? Ay makita sa ating buhay. Kasi kung hindi, kapag kaiba ang nangyayari, baka sasabi, yan ba'y tinuturo ng mga leaders sa kanila? Yan ba'y tinuturo ng kanilang mga pastor? Parang iba naman yung nangyayari. Parang hindi naman si Christ yung nasa kanya. Parang crisis naman si Christ. Parang wala si Kristo sa kanya. So, madi-define doon sa ating pong mga buhay. Saan natin gaganapin ito? No? Hindi lang sa loob ng iglesia.
At madali magpaka-Kristyano, pero pagka nasa battleground na tayo sa loob, sa labas, no? Sa labas ng tahanan, sa labas ng iglesia, sa ating mga work, no? Trabaho natin, o nasa bahay na tayo, no? Ito yung ating mga, minsan, yung mga challenges, no? Pag nasa loob tayo ng iglesia, talagang napipigilan yun yung ating mga side attitude, no? Yung mga other side na attitude. Pero pagdating sa bahay, pagdating sa office, pagdating sa work, no? Pagdating sa labas, o sino natin nakakasalamuhan, doon madidefine yung tunay na tayo. Pero kung tayo ay professing Christian at possessing Christ, no? Ay hindi yun madali, ay hindi yun mahirap para sa atin. No? Hindi yun mahirap para sa atin. Lalo sa trabaho, paano tayo mag-react? Ano yung ating attitude, no? Pagdating ng mga conflict na situation, no? Paano tayo mag-respond? Paano natin ipamuhay ang Diyos? So kagaya ng mga nagkikriticize sa ating Panginoon na ang nais ng Diyos sa kanila ay sabi ng Panginoon na okay, ganito kayo, no? Bagamat sinasabi ninyo naglilingkod kayo sa Diyos, sinasabi ninyong maka-Diyos kayo, nagtuturo kayo ng kasulatan, but nakita ko, sabi ng Panginoon na iba yung inyong ginagawa sa inyong sinasabi. Magkaiba. Sinasabi niyo tagapagturo kayo, pero ito yung ginagawa niyo, hindi yung tinanggap si Kristo. At sa kanilang panahon, mahirap lang tanggapin. So, katulad sa atin, kapag tayo sinasabi nating nasa Christ Alone Church ako, no? Ako'y Kristiyano, pero yung ginagawa naman natin ay hindi naaayon sa image ni Christ. No? Hindi naaayon doon sa Panginoon, sa kanyang mga ginagawa, ay baliwala din yan. No? Kumbaga, disobedience pa din sa Panginoon. Disobedience pa din sa Panginoon. At kung tayo naman ay katulad ng isang unang anak, no? Dahil hindi sunod, bagamat ngayon ay nagpapatuloy sa Panginoon, pagkatapos mag-repent, at ngayon nagpapatuloy, ipagpatuloy po natin yan. At panghawakan lagi ang salita ng Panginoon, dahil yan po ang ating pong buhay. At yun ang kalooban ng Panginoon. At hindi pa huli. At kung ikaw man ngayong kapatid, ay sa tingin mo ikay makasalanan, sa tingin mo hindi ka pinatawad ng Diyos dahil sa iyong mga past life, pero nasa loob ka ng iglesia, nasa iyo ang Panginoon, sinusunod mo yung salita ng Panginoon, kalimutan mo yung past. No? Dahil ang Diyos ay hindi niya tinitingnan yung iyong nakaraan. Kagaya ng mga prostitute at mga publicans, tax collector, na sila'y sobrang sama. At itong mga publicans at mga tax collector ay talaga itong mga prostitute ay sila'y isolated. Pag nabasa ninyo sa Bible, excuse me, pag doon sa Old Testament, makikita natin na yung mga prostitute ay pinapatay, no? Binabato. Kung natatandaan niyo si Maria Magdalene, no? Nung makita, maaktuhan na sila ay nagbibintang ng kanyang laman, no? Ay nakita ng mga Hudyo at inilapit nila sa Panginoong Hesus at gustong batuhin at patayin. Ganun katindi yung kanilang pandidiri sa mga taong ito. Pero mabasa natin sa aklat ng Mark na si Maria Magdalene pala ay merong 7 demonyo, no? Na nasa kanya. Kaya, mga kapatid, wag po nating hayaan, no? At kung may mga kapatid ba tayo na nasa lublob ng kasalanan, mahabag po tayo sa kanila. At tayo po na nanggaling doon, tayo po ay ganun yung ating buhay. Wag po tayong magdadalawang isip na hindi tayo pinatawad ng Diyos pagkat mahal ka ng Panginoon. Hindi pa huli ang lahat, no? At sa pagpapatuloy sa Panginoon, at lagi natin hingin yung kanyang habag, yung mercy ng Panginoon, na bagamat ikay dating makasalanan at binago ng Panginoon, ay hindi po hadlang yan para ikaw ay mabago ayon sa panuntunan ng Diyos at ayon po sa image ng ating Panginoon. Wala pong tinatangi ang Diyos, no? Yes, makita natin na ang Diyos ay lagi natin sinasabi, ang Diyos naman ay may unconditional love, no? Ang Diyos naman ay mahabagin. Ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal, no? Pero lagi na natin isipin na ang Diyos natin is a just, no?
Naalala mo yung preaching ni Gideon Paul, no? Na bumpas na kanyang mini-message na ang Diyos ay hindi lang siya merciful, hindi lang siya loving God. Ang Diyos ay nagdidisiplina din. Kagaya din natin, no? At hindi po pwede i-tolerate ng Panginoon yung pagiging just niya. No? Hindi niya pwedeng, sa pagiging just ng Diyos ay hindi kanya pwedeng i-tolerate sa iyo pong likundaan. Kung ang Diyos ay mapagmahal, kung ang Diyos is a merciful and a loving kindness ang Panginoon, with steadfast love, ang Panginoon din ay nagdidisiplina. Para ibalik tayo sa Kanya, ituwid tayo sa Kanya, no? Sa Kanyang nais sa ating pong buhay. Kasi ang purpose na naman ng Diyos is maging Christ-like. No? Christ-like o yung image natin is maging kawangis ng ating Panginoon. Saan? Sa pananalita, no? Sa ating gawa. Paano tayo mag-react? Paano tayo mamuhay? Makikita ba sa atin ang ating Panginoon? Kaya di mo na kailangan magdala ng Bible para ma-distinguish tayo na talagang lingkod ng Diyos. Sa ating buhay sa araw-araw, no? Ano yung ating attitude sa bahay pag wala na sa church? Paano tayo sumigaw? Hindi naman. No? Paano tayo magsalita pala? Ano yung ating attitude? Paano tayo makipag-deal sa ating kamag-anak, sa loob ng tahanan? Makikita pa ba si Kristo o makikita na tayo? So yun po yung isang dapat ating makita na walang partial disobedience sa Panginoon din natanggap. Ang gusto ng Diyos, totally. No? At yung walang partial obedience. No? Partial obedience is subject pa din doon as considered as disobedience sa ating Diyos. So mga kapatid, sa atin pong pinag-aaral ngayon sa parable ng dalawang sas na ito, na pinapakita yung kalagayan ng manampalataya, no? Sa kanilang kapanahunan, yung kalagayan ng mga sumusunod, sinasabi na sila'y nasa Diyos, ngunit hindi ginagawa, kay katulad doon sa isang bata na nag-commit pero hindi ginawa. At yung unang bata, no? Unang anak na nagsasabing umayaw, at pagkatapos kalaunan na isumunod, ito yung mga taong dating makasalanan, nag-repent, nagkaroon ng truly repentance sa Diyos, at pagkatapos namuhay at sumunod sa ating Panginoon. So kung saan tayo doon mga kapatid, tayo po i-assess po natin ang ating sarili at ating pong tingnan, saan ba akong kategorya na ito? Ako ba isang Kristyano na sinasabi ko na feeling Christian pero feeling lang pala? No? Siyempre pagka-feeling lang, hindi, pakiramdam mo lang, pakiramdam ko Kristyano ako. At yung ating ginagawa is contrast. No? At yung isa ay, ako ba ay dating makasalanan at laging binabalik ako sa aking nakaraan, na pakiramdam ko is laging may doubt na pinalaya kaya ako ng Panginoon, pinatawad kaya ako. Kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Kapag ikay lumapit sa Diyos at ikay pinagkatiwala ang iyong buhay at sumunod sa Kanya, kalimutan mo na ang iyong nakaraan, pinatawad ka na ng Panginoon. At makikita sa iyong buhay ang transformation at kapag mayroong manifestation ang salita ng Diyos sa iyo. So no doubt, at kung saan tayong kategorya na ito, i-assess po natin ang ating sarili. At kung saan man tayo, ay ating panalangin sa ating Diyos. Magandang umaga at tayo po mga kapatid ay manalangin. No? Dakilan namin Diyos, kami po nagpapasalamat muli sa inyo at kami po patuloy na humihingi ng inyo pong habag sa umaging ito sa amin po mga kapatid na sa kanila talaga yung espiritual na minsan nagkakaroon ng pag-aagam-agam sa kabilang na sila na ang iba namin kapatid makasalanan at ang iba naman o Diyos ay feeling na righteous. But Lord, we pray na patuloy niyo pong i-align yung aming po mga puso ng inyo po mga anak at patuloy o Diyos na makita at masunod yung nais po ninyo sa
buhay ng inyo po mga anak. Na hindi lang, Lord, kami maging feeling Kristiyano, kundi hindi lang maging professing Christian, o Diyos, but naging possessing Christ, Panginoon, na ano yung aming sinasabi ay amin pong maisagawa. At hindi po kami magkaroon ng partial obedience, kundi totally at complete obedience, Panginoon, na kami sa the way na magsalita, makipag-deal sa amin po mga kapatid, sa aming trabaho, at saan man lugar kami dalhin, Panginoon, at anumang sitwasyon na kami po ay nandoon, Panginoon, ay makita sa amin ang Kristo na aming tinanggap. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. At sa mga kapatid po namin audience na nasa online, sa Zoom, sa face-to-face, Panginoon, at saan man dako, Panginoon, sa Pilipinas na naroon, Lord God, ano man ang kalagayan ng bawat isa. Ano man, Panginoon, pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, ang iyong pong patnubay, ang iyong pong gabay at patuloy na pag-grant sa kanila pong mga hinihiling, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Sa mga nakakaranas ng kalungkutan, Panginoon, nawa patuloy niyo po i-comfort, O Diyos. Sa may mga karamdaman physical at spiritual, Panginoon, dalangin po namin ang kagalingan at patuloy na magkaroon ng desire sa inyo pong mga salita. At sa mga kapatid namin, Panginoon, na nalalagay, Panginoon, dito sa mga nag-criticize sa inyo, dalangin namin, O Diyos, na hindi na maging feeling, Panginoon, kundi makita, O Diyos, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na Kristo sa buhay ng bawat isa. At sa mga kapatid namin, Panginoon, na may mga doubt sa sarili, na parang sinasabing hindi pa sigurado sa kanilang kaligtasan, Panginoon, we pray na kayo po, O Diyos, ang patuloy na mangusap sa bawat isa at patuloy, Panginoon, na magkaroon sila ng confident, Panginoon, at mamuhay na may pananampalataya na ikaw ang Diyos sa mapagmahal at nagdidisiplina sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito at pagpalain niyo po, O Diyos, ang iyo po mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Po na ito. Ayan, salamat po. At salamat din po sa mga kapatid na nakasama po namin sa anumang online platform, sa Zoom, sa Facebook Live. Hello po sa inyo. Magandang umaga po. At I hope na narinig niyo po ng malinaw yung mensahe po ng Panginoong Jesus, Panginoong Diyos sa oras pong ito. Salamat din po sa mga kapatid na kasama po namin ngayon. Praise God. So, dadako na po tayo sa ating pong mga announcement. Ayan, praise God sa ating pong mga program sa susunod po na linggo. Ang ating pong praise and worship ay si Sister Raquel May Magan. Sa ating pong opening prayer, si Sister Christine Varde. Sa scripture reading, Sister Jack Maduro. Sa preacher po, ako po, ang inyo pong lingkod. Announcement po, si Sister Maika Acevedo. Sa ating pong offertory, si Sister Laika Gonzalez. At sa ating pong closing prayer, si Sister Jocelyn Sardenia. Ayan. At gusto ko rin po palang batiin yung mga, hindi ko nabati isa-isa, yung mga nasa Zoom kanina. Nakita ko po kanina yung mga nasa Pangasinan, sina Sister Lina. Ayan. Yung the rest, hindi ko na po matandaan. So, ayan. Nakita nyo naman po sa online Zoom. Hello po sa inyo. Ayan. So, sino pa po? At ano pa po pala ang ating pong mga program? Ayan. Children Ministry po. Every Sunday po ito sa Palmera. At pag fourth Sunday naman po ay meron po sa Pangasinan. Ginagana po ito every time na meron pong mag-start na po yung ating pong sermon. Ayan. So, ating pong youth ministry, every Sunday din po ito. At pagka third Sunday naman po ay General Youth Fellowship. Ayan. Every 1 p.m. po yan after po nating magtanghalian. Minsan po napapaaga pagka may mga kapatid po tayong gusto pong makasama kami. Message nyo lang po kami, magpo-provide po kami ng Zoom link para makasama po namin kayo. At ang mga gawain naman po sa Oman, ayan po, sama po natin sa panalangin. Ang prayer meeting, Monday po, 1:00 ng madaling araw. Bible study po, Wednesday, 1 a.m. din po. At worship service nila, ito po ay Facebook Live, wala po itong Zoom. Every Friday po, 2:00 p.m. Philippine time po yan, kaya may mga madaling araw. Sa mga
gising pa po, message lang po kayo, sinisend po yung link, no? Sa ating pong Facebook group. Yan. So, sa mga ating pong mga kababaihan, meron din po silang gawain. Every Sunday po, first and third Sunday po, 2:30 p.m. Okay, face-to-face po yan. General Fellowship, Zoom, second Saturday, 8 to 9 p.m. At Women's Fellowship po sa Pangasinan, fourth Sunday, 1 o'clock to 2 p.m. Ayan, sa mga kapatid po namin sa susunod na linggo na kababaihan, sana po ay libre po kayo at makasama po namin kayo. May gawain po ang mga kababaihan po doon. And Old Testament survey po, every 3 to 5 p.m. po, ay nag-start na po sila. Sa mga, pwede pa ba, Nice? Gustong sumama? Pwede po. Sabihan nyo lang po si nanay, nasa Genesis pa daw sila. No? Ayan, habang nasa Genesis pa. Malayo-layo pa. Mahaba-haba pang Old Testament. No? So, pwede pa. Message lang kayo. Ayan. Next. At wala pong tuition yun. Napakasarap naman, no? Pero tumatanggap po ng love gift. Joke lang. Okay. Financial report po. Scholar lahat. Sarap naman. Okay. Thank you, Lord. Thank you. Financial report po. Ayan po, pakitingnan na lang po sa screen. Salamat po sa Panginoon sa financial provision po sa ating pong simbahan. 5,726. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon sa provision. Ayan. And birthday celebrants po, July 21 to 27. Ayan. Huwag na natin isalin, hindi importante. Sister Laika Gonzales, July 21. Brother RJ Arcega, July 22. At si Ate Juliet, July 24. Ayan, sana si Ate Julie makasama namin ng face-to-face. Hindi, ayan. So praise God, sa may mga kaarawan, sama po natin sila sa closing prayer mamaya. Sa magko-closing, pakitandaan na lang po. Okay? At wedding anniversary po, sama din po natin ito sa ating pong closing prayer, si Brother Amador and Sister Carmen Arcega, July 25 po. Ayun, praise God. Sana po ay, grabe, 26, no? 56? Ay, mali ako ng bilang. 26, 56. Grabe, tagal na, no? So, praise God. Next po. Meron pa? Ayan, prayer meeting po. No? Sa Wednesday po ito, ang mga gagamitin po, sama din po natin sa ating pong mga panalangin. Worship po, si Sister Raquel May Magan. Opening prayer, si Kuya Rags. Exhorter po natin, si Sister Laika Gonzales. Prayer for the nation, Brother Nelson. Sa prayer for the church, Sister Jonaline. Special request, Brother Michael. At closing prayer, Sister Sarah. Pag hindi po kayo free, nakasulat po yung inyong pong mga pangalan, heads up lang po sa mga program committee para po mapalitan kaagad. Okay? At ating pong mga newcomers, praise God, palakpakan po natin si Lord sa kanila. Ayan, si Brother Ariel. Sino si Kuya Ariel sa inyo? Ayun, si Kuya Ariel. At si Kuya Jacob. Ayan, si Jacob, boss. Kamusta si Isaw? Ayan. Kuya Jacob. Ayan, si Kuya Jacob yung nakaputi. Yung medyo pogi dun sa kaliwa. Ha? Medyo lang kasi yung nagsasalita yung dapat bida. Ayan. De, joke lang. Welcome, kapatid. Welcome. Ayan. Okay na? So, ayan. Praise God. Palakpakan po natin ulit yung Panginoon. Tayo po ay dumako sa panalangin sa pagbibigay. Yes, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa muling pagkakataon na ang bawat isa po ay makapagbigay. Thank you, Lord God, sa lahat ng blessings, sa lahat, Panginoon, ng pinagkakakitaan at sa mga trabaho, Panginoon, na patuloy mo po, Panginoon, na pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord God, sa lahat-lahat ng ito, Panginoon. Patuloy nga, Lord God, na itinataas din po namin sa inyo ang mga anak mong humahawak, Panginoon, ng kayamanang ito. Patuloy nga, Lord God, na kayo po ang bahalang mag-ingat at kayo po, Panginoon, ang Diyos na mag-ingat sa kanila, Panginoon, upang hindi sila daig, Panginoon, ang anumang banta ng kaaway. Patuloy nga, Lord God, na sa mga anak mo, Panginoon, hindi makakapagkaloob sa umagang ito. Patuloy nga, Lord God, na kayo na din po ang bahala na kayo po, Panginoon, ang Diyos na magbigay sa kanila ng pagkakakitaan din, Panginoon, at ng trabaho para sa mga darating, Panginoon, na
pagbibigay, Panginoon, maging sila din po, Panginoon, ay makibahagi na, O God. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang walang hanggang papuri, pagsamba, pagdakila sa tayong pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Oh God, when you spoke into darkness and said, "Let there be," and it was. You made us the crown of creation to share in your love. And when we rejected your goodness to follow our foolish desires, you knew that one day you'd redeem us through one sacrifice. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons, one with the Savior, bought by His blood. We are yours forever. By grace you have made us your family. We're kept in your kindness and care. With boldness we know we can bring you each burden we bear. And though we are longing to see you, your spirit within testifies that we are adopted and treasured till faith becomes sight. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons, one with the Savior, bought by His blood. We are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons, one with the Savior, bought by His blood. We are yours forever. What now can separate us from the hope you gave us? We will be like Christ our King. We are yours forever. What now can separate us from the hope you gave us? We will be like Christ our King. We are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons, one with the Savior, bought by His blood. We are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons, one with the Savior, bought by His blood. We are yours forever. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons, one with the Savior, bought by His blood. We are yours forever. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amang banal makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng si Jesus. Panginoon, muli kami po yung nagpapasalamat, O Diyos, sa umagang ito na patuloy kayo pong Diyos na sumama, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyo pong anak na inyo pong ginamit upang patuloy po namin, Panginoon, mapag-aralan ang inyong pong salita sa aklat ng Mateo, Panginoon. Muli, Panginoon, nagsusumamo kami, Panginoon, na ingatan, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ipaalala, Panginoon, sa amin, Panginoon, na ang inyong pong anak na si Jesus ay patuloy, Panginoon, na ibinigay ang kanyang pong buhay upang patuloy kang buhay maligtas, O Lord. Salamat, Panginoon, ipaalala, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na kayo po ang Diyos, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat na kayo pong dapat nasambahin, O God. Salamat, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, idinadalangin namin, Panginoon, sa lahat ng po mga napag-aralan sa oras na ito, sa umagang ito, na patuloy po namin po itong madala hanggang sa aming po paglabas sa bahay-sambahang ito. Panginoon, patuloy po din namin, Panginoon, may share ito sa bawat, Panginoon, ay po mga nakakasalamuha at ay po ito, Panginoon, isabuhay, Panginoon. Lord, amin po pang dinadalangin, Panginoon, inyo po mga anak na magdaraos, Panginoon, inyo po mga, ng kanila po, Panginoon, mga kaarawan sa linggong ito, kayo pong patuloy, Panginoon, magpala sa kanila, spiritual, financial, physical, Panginoon, mental, Panginoon, kayo pong Diyos, Panginoon, na magbuo, Panginoon, sa kanila at magpala, Panginoon, sa kanila at magamit nila ito, Panginoon, upang mapapurihan ka, Panginoon, O Diyos. Ganun, Panginoon, sa pansamantala, Panginoon, yung pong paglisan sa bahay-sambahangin ito, patuloy, Panginoon, mas dala-dala, Panginoon, namin ang kagalakan sa iyong puso, na kayo po ang Diyos, Panginoon, nasasama, Panginoon, muli sa iyong pong isang linggo, Panginoon, na pagbaka, Panginoon, sa mundong ito, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga pagkain na pong pagsasaluhan, kayo po, Panginoon, ang magpala nito, at patuloy maging kalakasan, katalinuhan, sa iyong pong pangangatawan, O Diyos. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Ating pong itaas ang ating kamay, tayo po'y umawit ng benediction song. I want to give who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy. To the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. At ating pong tanggapin ang basbas. Nawa patuloy tayong mga pagpalain ng Diyos at patuloy na ingatan sa ating pong mga lakad bilang isang Kristyano at patuloy na palakasin ang ating pananampalataya at patuloy na kilalanin ang Diyos nating banal. Naway sumayong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng banal na Espiritu Santo. Humayo tayong payapa, mga kapatid, at pagpalain tayo ng ating Diyos. God bless po sa lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Ay, mayroon tuloy pagkatong umaga sa inyo, mga bata. Andiyan pala, kumusta na kayo dyan? Ayun. Ay, si Ilay. Ang gwapo. Ilay. Parang sininyo. Ay, Ilay. Planet. Nasa Hello. Bakit napapaitis naman? Bye-bye, Tito Mar. Iyo, malapit na kitang makita, Ilay. Wala tip naman. Ingat ka yan, kuya.
Sige, may masakit to net. Yan. Asa ano, na Pasalamat. bumili ng gamit sa school Oo. Pasyal ako dyan pag pasyal sa inyo pag-uwi ko. Okay. Punta kami ng ate nini mo. Okay. Okay, ma'am. Hmm. Ingat. Barbie Basta- family, magandang kumain sa inyo. Ayos naman, be. Pasok mo na ako ngayon. Sige, ingat. Yeah, bye. Tayo next Sunday. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at kataas-taas ang Diyos. Taas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Ako sa'yo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa'yo'y sumasako, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring pasamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring pasamba. Dakila ka. Ako sa'yo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa'yo'y sumasako, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa.
vida.